At sari-sari ang kinahihiligan, iba't iba rin ang ating kakayahan. Kung ang ilan ay matibay sa palakasan, meron ding mga humahataw sa pagandahan. Meron ding stand out sa katalinuhan at meron sa mundo ng sining, kumikinang at kumikita. Isa sa mga malikhaing negosyante na aming nakilala si Mami May. Ang pananahit paglikha ng mga burloloy, madali lang daw para sa kanya. Bata ako, mahilig na akong mag-kolekta ng kung ano-anong bagay. Tapos mahilig ako sa mga tela, sa mga makukulay na tela, ganyan, sa mga accessories sa ulo. Mahilig din siya mag-drawing. Tapos pag may drawing siya, kumbaga na damit, pag nagustuhan niya, maghahanap yan ng kape-kapirasong damit, tatahiin niya yun sa kamay. Lalo pang nagkasilbi ang kanyang pagbubutingting nang siya'y naging mommy. Nung nagka-baby ako, mahilig ko siyang lagyan ng mga pang-ipit, headband, kahit anong mga borloloy sa ulo. Kaya natutuwa akong gumawa para sa kanya. Dahil nawili siya rito at kailangan niya ring kumita bilang single parent, nagpa siya si Mami May na gawing online business ang kanyang hobby. Pang-extra income bukod sa trabaho niya sa opisina. May iba't ibang disenyo at gamit ang kanyang mga gawa. Lahat ng ito, gawa sa felt cloth. So, umpisahan natin, May. Ano yung mga bagay na ito na nakalatag ngayon dito sa table mo? Ito, pwede siyang giveaway. Keychain siya. Guys, ha? Para sa Tinkerbell. Bawat parte ng ginawa niyang ito, gawa sa kamay. So isipin niyo yung labor of love na ginawa niya sa buong magdamag. Ito naman. Itong mga to, ito Finger cute. puppets siya. Anong tawag? Finger puppets. Finger puppets. So this is So, really yeah. nice for Babies, toddlers, for kids, babies, and you can, diba? You can play with it. Ganyan, no? Cute, cute. Usually, 5 pieces per set talaga siya kasi 5 fingers. Ano pa? Ito naman yung isa sa pinakamabenta. Oo nga yung swerte mo, Jove, ha? Ginawan ka ni May. Ito yung name headband. Yan talaga ang Mabenta bestseller kasi. mo. Yes. Okay. Siguro kagaya natin mga mommies, mahilig lagyan ng Kikay-kikay. Yeah. Oh. Mahigit 1 taon pa lang ang kanyang negosyo pero marami na raw siyang suki. Nag-start ako sa less than 500. Tapos, ang unang kita ko from that 500 is around 1,500. So, hanggang sa pinakamalaking kita ko is 25,000. Araw-araw merong order, hindi talaga nawawalan. Kahit maliliit lang na items. Gaano nga kaya kahirap gawin ang mga ito? Handa na ang mga materyales. So, anong unang gagawin natin, May? Okay, ito yung pattern natin. Para sa, nag-cut siya ng pattern para nag-cut dun sa ilalim. Okay. Tapos, So, pili ka lang ng color na gusto mo. habaan ang pasensya dahil maraming gupitan ang magaganap. Pinagpapatong ni Mami May ang 2 felt cloth na bubuo sa hugis ng kwago. Sa kanya ito idinidikit ng glue. Okay, next. Ito yung wings niya. Yung eyes. Mamimili ka na lang kung saan dito. Okay guys, ayan na oh. Nagkakaroon na siya ng live. Oh, so may mata na. Ilang minuto pa, nagsisimula na ring manahi si Mami May. Ayan, para mas mahigpit. Ayan yan. Mahirap siya kasi yung pagtatahi niya, kailangan mabusisi. Ako kasi talagang gusto ko pino, baga pulido. Pulido talaga akong gumawa. So nilagyan na namin ng filler. Para maabot yung ears, susundutin mo siya nito. okay. Para may pumasok Para merong din. Para magsara, tinatahi ni Mami May ang dulo. Yuhu! Stig! Oh guys! Madali! Ang hirap! Pero dahil nga sabi niya, passionate siya about this one. Kaya parang masaya siyang kapag nakaka-create siya nito.
Binibenta ni Mommy May ng 50 to 180 pesos ang kada gawa niya, depende sa klase at laki. 1 oras hanggang 2 linggo ang ginugugol niya sa pagbubutingting, depende sa dami ng order. Kung si Mommy May malalambot na tela ang materyales, ang kapuso naman natin si Christopher, mga patapong gamit ang ginagawang obra. Ako ay isang professional visual artist and college art professor. Simula pa nung bata ako kasi magmula sa father ko hanggang lahat kami magkakapatid, puro kami artist. Pagpipinta ang orihinal na forte ni Christopher hanggang sa nadiskubre niya ang talento sa sculpting. Pero kakaiba ang kanyang estilo, mukhang gawa sa bakal ang kanyang mga obra. Pero ang totoo, pinaghalo-halong basura ang mga ito. Masino pa akong tao na hindi ako basta-basta nagtatapon ng mga bagay. Kaya naiipon siya ng naiipon. Total artist naman ako. Nakakaisip ako ng paraan para gawin siyang art at hindi lang siya matatambak. Maliban sa mga basura, ang iba niyang materyales, hinihingi lang daw niya mula sa junk shop. Nung unang-una kong ginawa na ganyan ay ang puhunan ko lang ay glue stick lang tsaka tsaka yung pinturang itim na nasa lata. Bali, umabot ako ng siguro mga 50 pesos. Ang una niyang gawa, dinala niya sa isang painting exhibit noong 2014. Nabili ito agad sa halagang 17,000 pesos. Kaya sinubukan pa niyang gumawa ng marami para ibenta. Sa ngayon, gumagawa siya ng mga obra depende kung may order. Dahil sa kanyang pagkamalikhain, pinatunayan ni Christopher na meron ngang pera sa basura. Ngayon, yung pinagsama-sama ko siya, naisip ko na lagyan siya ng kulay na magsisimbolo siya ng steampunk art. Kaya ang ginamit kong kulay ay ng metallic. Ang mga lumang plastic fruit at iba pang mga gamit, kinulayan lamang ni Christopher ng spray paint at sa kanya pinagdikit-dikit. Dahil plastic itong materials natin, gagamitin natin pandikit sa kanya ay glue gun. Sa pagdikit nga pala nito mga prutas dito, titinan nyo rin yung composition ng mga prutas kung saan nyo siya basta-basta ilalagay. Hindi na siya pwedeng ilagay kung saan-saan lang. Sa pagdidikit pa lang nito, aabutin na kayo ng mga 30 to 40 minutes. Dahil kailangan masiguradong matibay siya bago natin idikit ng mga scrap materials. Matibay na siya, pwede na natin idikit itong mga to. Ito mga scrap metals na ito, o scrap materials, ito ng mga gamit ko dati na naubusan ng mga tinta tapos hindi ko siya tinatapon kasi baka magamit ko pa siya pagdating ng araw at ngayon nga nagagamit ko siya. Sa pagdikit nito, pipiliin nyo rin ng mga korte nila, parang ito bilog siya. Dito nyo rin siya didikit sa mga korteng bilog. Sa paggawa ng kanyang mga obra, ang pagpapatuyo ng pintura ang pinakamatagal na hakbang. Sa loob ng 6 to 8 hours, ito na ating finished product. Pwede nyo siyang i-exhibit or ibenta para kumita ng pera. Ang pagiging malikhain, huwag basta-basta ang ismulin. Bukod sa may pagmamalaki nyo ang inyong kakayahan, maaaring susi pa ito para kayo'y may mapagkakitaan.